Sa Africa, hindi lang malalaking leon at elepante ang matatagpuan. May mga hayop din doon na sobrang kakaiba na baka hindi mo pa naririnig o nakikita kahit kailan. Mula sa kuneho na halos hindi makita sa kagubatan hanggang sa mga insekto na may kakaibang tunog ay siguradong mapapaisip ka kung paano sila nakaligtas sa kalikasan. Tara, tuklasin natin ang mga creatures na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pa-like ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 10, Prickly Bush Viper. Ang Prickly Bush Viper na kilala rin bilang Spiny Bush Viper ay isang kakaibang uri ng ahas na matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Middle at East Africa. Kadalasan itong makikita sa mga bansang Democratic Republic of Congo, Uganda, Tanzania at Kenya. Ang kanilang tirahan ay kadalasang nasa mga tropical na kagubatan kung saan maraming puno, makapal na dahon at mataas na humidity. Dahil dito bihira silang makita ng tao at mas gusto nilang manatili sa mas malalayong lugar na malayo sa pamayanan. Isa sa pinakanatatanging katangian ng Prickly Bush Viper ay ang anyo ng kanilang kaliskis. Ang bawat kaliskis ay pointed at nakausli na nagbibigay sa kanila ng hitsurang parang may tinik o buhok sa buong katawan. Pinakamahaba at pinakakapal ang mga kaliskis na ito sa bandang ulo at leeg, ngunit unti-unting humihina habang bumababa sa likod at katawan. Bukod dito, ang kulay ng kanilang balat ay hindi rin iisa. Karaniwang green sila upang magsilbing pantakip sa mga dahon, ngunit may mga nakikitang kulay yellow, blue, brown o halo-halo depende sa kanilang kapaligiran. Ang kakaibang anyo at kulay ng kanilang katawan ang nagiging dahilan kung bakit napakahusay nila sa pagtatago laban sa mga predators at sa kanilang mga biktima. Kung titingnan, ang kanilang sukat, ang mga lalaki ay mas mahaba at maaaring umabot ng halos 30 pulgada, habang ang mga babae ay mas maikli na may habang halos 23 pulgada. Sa kabila ng kanilang hindi kalakihang sukat kumpara sa ibang uri ng viper, sila ay itinuturing na napakadelikado dahil sa kanilang lason. Ang kanilang pangil ay nakalagay sa unahan ng bibig at kaya nitong magpasok ng lason ng mabilis sa bawat kagat. Dagdag pa rito, nocturnal o aktibo sila sa gabi. Sa araw naman, mas gusto nilang manatili sa mga sanga at magpahinga. Ang kanilang buntot ay prehensile, ibig sabihin kayang kumapit at magsabit sa mga sanga ng puno. Dahil dito, mahusay silang umaakyat at naglalakbay sa itaas ng mga dahon. Kapag naghahanap ng pagkain, ginagamit nila ang kanilang paraan ng panghuhuli na tinatawag na ambush. Tahimik silang naghihintay at bigla na lamang aatake kapag may dumaan na biktima. Ang kanilang karaniwang pagkain ay mga maliliit na hayop gaya ng lizards, frogs, birds at maliliit na mamal tulad ng daga. Sa usapin ng reproduction, ang Prickly Bush Viper ay ovoviviparous. Ibig sabihin ay nanganganak sila ng live viper imbes na mangitlog. Karaniwan silang magparami pagkatapos ng rainy season. Ang babae ay magdadala ng mga sanggol sa loob ng kanyang katawan ng mahigit kalahating taon bago manganak. Number 9, Black Rain Frog. Ang Black Rain Frog o Breviceps fuscus ay isang kakaibang uri ng palaka na makikita lamang sa southern part ng South Africa. Kilala ito dahil sa nakakaaliw at tila galit na ekspresyon ng muka, kaya't madalas tawagin na grumpy-looking frog. Mayroon itong rounded at mabigat na katawan, maikli ang mga paa at balat na dark brown hanggang halos black ang kulay. Ang balat nito ay magaspang at butil-butil na tumutulong para sa proteksyon laban sa mga predators at sa malamig o dry environment. Dahil sa itsura nitong kakaiba, madali itong mapansin at madalas na nagiging paksa ng pag-aaral sa mundo ng herpetology. Naninirahan ng black rain frog sa mga bundok ng Cape Fold Mountains, partikular sa mga damuhang tinatawag na fynbos at sa mga kagubatan sa gilid ng kabundukan. Hindi ito tulad ng karamihan sa mga palaka na kailangang manatili malapit sa tubig. Sa halip, kaya nitong mabuhay sa tuyong lugar basta may lupa na maaari nitong mahukay. Malakas itong maghukay gamit ang mga paa sa likod at gumagawa ng mga hole sa lupa na posibleng umabot ng higit sa 15 sentimetro ang lalim. Dito sila naninirahan sa araw para makaiwas sa mga predators at sa init at lumalabas lamang sa gabi upang maghanap ng pagkain. Gayun din naman karaniwang pagkain nila ang maliliit na insekto, worms at microarthropods. Mahusay silang manghuli dahil sa kanilang mabilis na reflexes at malagkit na dila. Kapag nakaramdam ng panganib, may kakaibang depensa ang black rain frog. Pinupuno nila ng hangin ang kanilang katawan hanggang sa lumobo ito,
kaya nagiging mahirap para sa predator na hilahin sila mula sa kanilang lungga. Bukod dito, nakakapaglabas din sila ng matinis na tunog bilang warning. Isa rin sa mga natatanging katangian ng black rain frog ay ang kanilang paraan ng pagpaparami. Hindi sila dumaraan sa karaniwang tadpole stage na makikita sa ibang palaka. Sa halip, ang kanilang mga itlog ay diretsyong nagiging maliliit na froglet na halos kapareho na ng anyo ng matatanda. Karaniwan ang babaeng palaka ay nangingitlog sa loob ng isang lungga sa lupa. Ang lalaki naman ang nagbabantay sa mga itlog at nagsisiguro na ligtas ang mga ito hanggang sa ma-hatch. Ang isang babaeng black rain frog ay maaaring mangitlog ng higit 40 itlog sa isang pagkakataon at bawat itlog ay may manipis na kapsul para sa proteksyon. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, maaaring mabuhay ang black rain frog ng mahigit sa 10 taon depende sa kondisyon ng kanilang kapaligiran. Number 8. Okapi. Ang okapi ay isang kakaibang hayop na matatagpuan lamang sa makapal na kagubatan ng Democratic Republic of the Congo. Ito ay close na kamag-anak ng giraffe, kaya madalas itong tawaging forest giraffe o giraffe na naninirahan sa kagubatan. Bagaman hindi kasing taas ng tunay na giraffe, may pagkakahawig sila sa hugis ng katawan at sa mahabang dila na ginagamit upang makuha ang mga dahon sa puno. Ang katawan ng okapi ay may kulay na chocolate hanggang reddish brown, habang ang mga binti nito ay may puting guhit na kahawig ng zebra. Ang kakaibang kombinasyong ito ng itsura ay nagsisilbing camouflage upang magtago laban sa mga predators sa madilim na kagubatan. Bukod dito, ang sukat ng isang okapi ay humigit kumulang 1.5 metro ang taas mula balikat at higit 2 metro at kalahati ang haba ng katawan. Ang bigat nito ay maaaring umabot mula 200 kilo hanggang 300 kilo. Ang mga lalaki ay may maliliit na sungay na tinatawag na osikones, samantalang ang mga babae ay wala nito. Meron din silang malalaking tenga na sensitive sa tunog, kung kaya't madaling makadama ng panganib. Ang kanilang dila ay umaabot ng higit 30 sentimetro at sapat na mahaba upang linisin maging ang kanilang sariling mga mata at tenga. Karagdagan pa, ang tirahan ng okapi ay nakatuon lamang sa silangang bahagi ng Congo, partikular sa kagubatan ng Ituri. Doon sila nabubuhay sa malamig at mamasa-masang kapaligiran ng kagubatan na puno ng makakapal na halaman. Isa sa kanilang pinakamahalagang katangian ay ang pagiging mailap at mahirap makita sa wild. Gumagawa sila ng maliliit na daanan sa kagubatan na paulit-ulit nilang dinaraanan upang hindi agad matunton ng mga predators. Ang pangunahing banta sa kanila sa kalikasan ay ang leopards, na siyang tanging kilalang hayop na naninila ng okapi. Ang pamumuhay ng okapi ay karaniwang nag-iisa, maliban na lamang kapag panahon ng pagpaparami. Ang mga lalaki ay nagtatakda ng kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagmamarka gamit ang ihi at liquid mula sa glandula sa kanilang mga paa, habang ang mga babae naman ay may partikular na lugar na pinagtatapunan ng dumi. Sa pakikipag-ugnayan, gumagamit sila ng iba't ibang tunog tulad ng chuff na tanda ng pagbati, moan na madalas gamitin ng babae kapag naghahanap ng kapareha, at bleat na karaniwang maririnig mula sa mga young okapi na nakakaramdam ng takot o pagkabalisa. Number 7. Elephant shrew. Ang elephant shrew, na kilala rin bilang sengi, ay isang maliit na hayop na matatagpuan lamang sa kontinente ng Afrika. Bagaman ang pangalan nito ay tila nagpapahiwatig na ito ay kamag-anak ng mga shrew o daga, mas malapit ang ugnayan nito sa mga elepante, aardvark at manatee. Ang kanilang kakaibang itsura ay madaling makilala dahil sa mahabang nguso na kahawig ng maliit na trunk ng elepante at sa kanilang mabilis na galaw. Sa kabila ng kanilang maliit na katawan, sila ay isa sa mga pinakaaktibong hayop na makikita sa iba't ibang tirahan ng Afrika. Karaniwang may habang mula 10 hanggang 30 sentimetro ang katawan ng sengi, depende sa uri. Ang kanilang mga paa ay mahaba at malakas, kung kaya't nagagawa nilang tumakbo ng mabilis upang makaiwas sa mga predators. May naitalang bilis na halos 30 kilometro bawat oras, kaya't mahirap silang hulihin. Ang kanilang buntot ay mahaba rin at tumutulong sa balanse kapag sila ay mabilis na gumagalaw sa lupa. Dagdag pa rito, sila ay kabilang sa order na tinatawag na Macrocelidae at family na Macrocelidae. Hindi sila kabilang sa tunay na shrews kundi sa mas malawak na grupo ng Afrotheria, kung saan kabilang din ang mga elepante. Ang kanilang pinagmulan ay napakatanda at may mga fossil na nagpapakita na nabuhay na ang kanilang mga ninuno mula pa noong Paleocene period. Mahigit 50 milyong taon na ang nakalilipas.
Ang mahabang kasaysayan na ito ay patunay ng kanilang kakayahan na makibagay sa nagbabagong kapaligiran ng Afrika. Gayun din naman makikita ang mga sengi sa iba't ibang tirahan gaya ng mga gubat, grassland, mabatong lugar at maging sa mga disyerto tulad ng Namib Desert. Ang iba ay mas gusto ang mga dry environments, habang ang ilan naman ay nakatira sa mga makakapal na gubat. May ilang uri na nakatira lamang sa tiyak na rehiyon. Halimbawa, ang Somali sengi ay matatagpuan lamang sa bahagi ng Horn of Africa. Sa kanilang pagkain, pangunahing kinakain ng mga sengi ang mga insekto tulad ng anay, tipaklong, at iba pang maliliit na hayop. Kumakain din sila ng spider, earthworm, centipede, at millipede. Ginagamit nila ang kanilang mahabang nguso at dila upang hanapin ang pagkain sa lupa at mga crack ng bato. Kapag malaki ang kanilang biktima tulad ng earthworm, madalas nila itong hinahawakan gamit ang kanilang mga paa bago kainin. Sa ganitong paraan, natutulungan din nila ang kalikasan sa pagpigil ng sobrang dami ng mga insekto. Number 6. Bat-eared fox. Ang bat-eared fox or Otochon megalotis ay isang maliit na hayop na kabilang sa pamilya ng mga kanid at matatagpuan sa malawak na bahagi ng Afrika. Kakaiba ito dahil sa malaki nitong tenga na umaabot ng halos 11 hanggang 13 sentimetro ang length. Hindi lamang pandinig ang gamit ng kanilang tenga, kundi tumutulong din ito para mapanatiling malamig ang kanilang katawan sa mainit na klima ng savanna. Ang kanilang balahibo ay kulay gray na may halong white sa ilalim ng katawan at leeg. Mapapansin din ang maitim na marka sa kanilang muka, paa at sa dulo ng buntot. Isa pa sa kanilang kakaibang katangian ay ang pagkakaroon ng pinakamaraming ngipin sa lahat ng uri ng kanid. Ang mga ngipin na ito ay hindi para sa pagdurog ng laman, kundi para sa mabilis na pagnguya ng maliliit na insekto na siyang pangunahing pagkain nila. Ang mga bat-eared fox ay nakatira sa mga savanna, damuhan at minsan ay sa mga lugar na may acacia tree. Mas gusto nila ang dry environment kung saan madali nilang makita ang mga insekto na kanilang kinakain. Gumagamit sila ng mga lungga bilang tirahan na maaaring hinuhukay nila o kaya naman ay inabandona ng ibang hayop tulad ng aardvark. Minsan ay ginagamit din nila ang mga termite mound bilang pansamantalang silungan. Mahilig silang manirahan sa mga lugar na may sapat na damo na nagsisilbing takip laban sa mga predators. Samantala, pagdating naman sa pagkain, kakaiba ang bat-eared fox dahil halos lahat ng kinakain nito ay insekto. Ang pinakapaborito nilang kainin ay ang harvester termites na bumubuo ng halos 70% ng kanilang diet. Maliban dito, kumakain din sila ng mga beetle, grasshopper, spider at kung minsan ay maliliit na hayop gaya ng lizards at itlog ng ibon. Kapag kulang ang insekto, marunong din silang kumain ng prutas at iba pang halaman. Karagdagan pa, isa pang natatanging bagay tungkol sa kanila ay hindi sila laging umiinom ng tubig dahil nakukuha na nila ang sapat na liquid mula sa mga insekto na kanilang kinakain. Sa kanila namang pag-uugali, ang bat-eared fox ay kilala bilang sociable animal. Hindi sila palaging nag-iisa dahil mas gusto nilang nabubuhay kasama ang partner at kanilang mga anak. Sa ilang lugar sa Afrika, nakikitang bumubuo sila ng maliit na grupo na binubuo ng isang lalaki, ilang babae at mga supling. Number 5. Pygmy hippopotamus. Ang pygmy hippopotamus o pygmy hippo ay isang uri ng hippopotamo na mas maliit at mas mahiyain kumpara sa karaniwang hippopotamo. Matatagpuan ito sa mga kagubatan at swamp ng West Africa, partikular sa Liberia, at may maliliit na populasyon din sa Sierra Leone, Guinea at Ivory Coast. Hindi tulad ng malalaking hippopotamo na kadalasang nakatira sa malalaking ilog at lawa, mas gusto ng pygmy hippo ang matahimik at masukal na bahagi ng kagubatan. Dahil dito mahirap silang makita sa wild at madalas ding iniiwasan ng mga tao. Ang kanilang katawan ay mas maliit, umaabot lamang sila ng 1.5 hanggang halos 2 metro ang length at may height sa balikat na 70 hanggang 100 sentimetro. Ang balat nila ay makinis at kulay dark brown na may bahagyang reddish o grayish-green. Isa sa kakaibang katangian ng pygmy hippo ay ang paglabas ng reddish liquid mula sa kanilang balat na tinatawag na blood sweat. Hindi ito totoong dugo o pawis kundi isang natural secretion na nagsisilbing panlaban sa araw at proteksyon laban sa mga mikrobyo. Ang pygmy hippo ay mas tahimik at hindi palaging nakikita sa tubig. Kahit nangangailangan pa rin sila ng tubig para manatiling malamig ang kanilang katawan at maiwasan ang pagkatuyo ng balat, mas madalas silang nasa lupain at naglalakad sa makakapal na halamanan. Mahilig silang maglakad mag-isa at kadalasang aktibo sa gabi.
Kapag dumadaan sila sa kagubatan, nag-iiwan sila ng marka sa pamamagitan ng kanilang dumi na ikinakalat gamit ang kanilang buntot upang maipakita ang kanilang teritoryo. Samantala, pagdating naman sa kanilang pagkain, sila ay herbivore o kumakain lamang ng mga halaman. Mahilig silang kumain ng mga damo, dahon, prutas at iba pang mababang halaman. Dahil sa kanilang nocturnal na ugali, mas aktibo silang kumakain sa gabi upang makaiwas sa init ng araw. Isa itong paraan ng kanilang kaligtasan upang hindi madaling mapansin ng mga predators. Sa natural na kapaligiran, bihira silang umatake at kadalasan ay mas gusto nilang umiwas kaysa makipaglaban. Sa kabilang banda, sa usapin ng reproduction, ang pygmy hippo ay nagdadala ng kanilang anak sa loob ng halos 6 na buwan. Karaniwang isang supling lang ang ipinapanganak at ang batang hippo ay may bigat na 4 hanggang 6 na kilo sa pagsilang. Ang mga inang hippo ay nag-aalaga ng mabuti sa kanilang anak at pinapadede nila ito hanggang umabot ng 6 hanggang 8 buwan bago matutong kumain. Number 4, riverine rabbit. Ang riverine rabbit ay isang napakabihirang uri ng kuneho na matatagpuan lamang sa mga dry areas ng South Africa, partikular sa rehiyon ng Karoo. Dahil sa pagiging unique nito, isa ito sa mga hayop na mahirap matagpuan at bantog bilang isa sa pinakananganganib na kuneho sa buong mundo. Madalas itong naninirahan sa mga lugar na malapit sa ilog kung saan may malambot na lupa at makapal na halaman na nagsisilbing tirahan at proteksyon mula sa mga mandaragit. May kakaibang pisikal na anyo ang riverine rabbit. Ang katawan nito ay katamtaman ng laki na umaabot mula 33 sentimetro ang haba at may bigat na halos 1.5 hanggang halos 2 kilo. Ang balahibo nito ay may pinaghalong kulay brown, gray at yellow, habang ang tiyan at leeg ay mas mapusyaw, halos kulay cream. Ang pinakatampok sa itsura nito ay ang dark na guhit na tumatakbo mula sa gilid ng bibig paakyat sa mata at tainga at ang mga white circle na nakapalibot sa mata. Bukod pa rito may makapal at mabalahibong mga paa ang hayop na ito. Dagdag pa rito espesyal din ang ugali ng riverine rabbit. Kakaiba sa iba pang mga kuneho, gumagawa ito ng sariling lungga sa lupa upang doon magpahinga at manganak. Nocturnal din ang uri ng pamumuhay nito. Sa araw naman nananatili itong nakatago sa loob ng lungga o sa ilalim ng makakapal na halaman upang makaiwas sa init at sa mga predator. Kilala rin ito bilang isang solitary animal dahil mas madalas itong nag-iisa kaysa makihalubilo sa kapwa kuneho. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit napakabihira ng riverine rabbit ay ang mababa nitong kakayahang dumami. Karamihan sa mga kuneho ay maraming inaalagaang supling, ngunit ang riverine rabbit ay kadalasang nagkakaanak lamang ng 1 hanggang 2 beses sa loob ng 1 taon. Ang kanilang mga anak ay ipinapanganak ng bulag at walang balahibo, kaya't nakadepende sila sa kanilang ina na gumagawa ng lungga na may lining ng damo at sariling balahibo bilang duyan. Dahil kakaunti ang supling nito, mabagal ang paglaki ng populasyon, lalo na kung ikukumpara sa ibang species ng kuneho. Number 3, lowland streaked tenrec. Ang lowland streaked tenrec ay isang maliit ngunit kakaibang hayop na matatagpuan lamang sa Madagascar. Isa itong uri ng mammal na kabilang sa pamilya ng Tenrecidae. Bagamat kahawig ito ng hedgehog dahil sa mga tinik sa katawan, hindi sila magkamag-anak. Ang hayop na ito ay may maliliit na katawan, pahabang nguso at natatanging guhit na yellow o brown na tumatakbo sa black na balahibo nito. Ang mga guhit na ito ay nagsisilbing warning sa mga kalaban na sila ay may pointed na tinik na maaring gamitin bilang depensa. Ang mga tinik nila ay hindi lamang proteksyon, kundi bahagi rin ng kanilang paraan ng komunikasyon. Kadalasang naninirahan ang lowland streaked tenrec sa mga mababang kagubatan at tropical rainforest sa silangang bahagi ng Madagascar. Mahilig silang manirahan sa malalambot at basang lupa kung saan madaling maghukay ng lungga. Gumagawa sila ng mga burrow na nagsisilbing tirahan at proteksyon mula sa init at sa mga predator. Nakikita rin sila sa mga kagubatan at minsan ay malapit sa mga lugar na may taniman na nagpapakita ng kanilang kakayahang makibagay kahit sa kapaligirang apektado ng tao. Samantala, isa sa pinakamahalagang katangian ng lowland streaked tenrec ay ang kanilang kakaibang paraan ng pakikipag-usap. Mayroon silang espesyal na tinik sa likod na ginagamit upang makagawa ng tunog sa pamamagitan ng stridulation. Ang tunog na ito ay may mataas na frequency na hindi maririnig ng tao, ngunit nagagamit nila upang magbigay ng signal sa kanilang pamilya. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay bihira sa mga mammal.
at sila lamang ang kilala na may ganitong kakayahan. Bukod dito, sila rin ang pinaka-social sa lahat ng Tenrec sapagkat madalas silang makita na nabubuhay kasama ng pamilya na maaring binubuo ng higit sa 10 miyembro. Pagdating naman sa pagkain, ang Lowland Streak Tenrec ay pangunahing kumakain ng earthworms at iba pang maliliit na invertebrates. Ginagamit nila ang kanilang mahabang nguso upang hukayin at hanapin ang mga worms sa lupa. Dahil mahina at marupok ang kanilang jaw, hindi sila kumakain ng matitigas na pagkain, kundi mas pinipili ang malalambot na hayop gaya ng mga bulate at insekto. Minsan ginagamit nila ang kanilang mga paa upang gumalaw ang lupa at lumabas ang mga bulate na kanilang kinakain. Number 2, dugong. Ang dugong ay isang hayop na nabibilang sa grupo ng mga marine mammals. Kilala rin ito bilang sikaw dahil ang pangunahing pagkain nito ay mga seagrass. Isa ito sa mga natitirang uri ng sirenya, kasama ng mga manatee, ngunit naiiba ang dugong dahil ito lamang ang kasalukuyang miyembro ng Dugongidae family. Ang pinakamalapit na kamag-anak nito, ang Steller's sikaw, ay tuluyan nang nawala noong ika-18 siglo. Ang dugong ay isang simbolo ng kahalagahan ng karagatan dahil ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga seagrass para sa balanse ng ecosystem sa ilalim ng tubig. Maliban dito, ang dugong ay may kakaibang anyo. Ang katawan nito ay mahaba at cylindrical na may makapal at makinis na balat na nagiging mas dark ang kulay habang ito ay tumatanda. Kapag isinilang, ang balat nito ay halos mapusyaw na kulay, ngunit kalaunan ay nagiging kulay gray hanggang brown. Karaniwan ang length ng isang fully grown na dugong ay umaabot sa mahigit 3 metro. May naitalang pinakamalaking dugong sa India na umabot sa mahigit 4 na metro ang haba at higit sa 1,000 kilo ang timbang. Ang ulo nito ay maliit kumpara sa katawan at may labi na nakabaluktot na parang sa kabayo. Ang labi na ito ay ginagamit sa paghila at pagbungkal ng seagrass mula sa ilalim ng dagat. Ang buntot nito ay parang sa balyena at ginagamit ito upang magtulak at lumangoy ng dahan-dahan. Isa sa mga kahanga-hangang katangian ng dugong ay ang buto nito na napakakapal at mabigat. Ang bigat ng mga buto ay nagsisilbing timbang para manatili itong malapit sa seafloor habang kumakain ng mga damo. Mayroon din itong kaunting buhok sa paligid ng labi na tumutulong upang maramdaman ang paligid at makahanap ng pagkain. Ang mga mata nito ay maliit at nasa gilid ng ulo, habang ang mga butas ng ilong ay nasa ibabaw ng ulo na nagsisilbing daanan ng paghinga kapag ito ay umaahon sa tubig. Ang utak ng dugong ay maliit kung ihahambing sa laki ng katawan. Number 1, aardwolf. Ang aardwolf ay isang maliit na hayop na kabilang sa pamilya ng hyena. Ngunit kakaiba ito dahil hindi ito mabangis na mandaragit. Ang pangalan nitong aardwolf ay mula sa wikang Afrikaans na ang ibig sabihin ay earth wolf. Sa itsura, kahawig ito ng hyena ngunit mas maliit ang laki. Ang kulay ng balahibo nito ay dilaw na may halong kulay gray at may mga black na guhit sa katawan. Mayroon din itong makapal na balahibo sa likod na parang fins na tumatayo kapag ito ay natatakot o nagtatanggol ng sarili. Karaniwan ng height nito ay nasa pagitan ng 40 hanggang 50 sentimetro at ang length ng katawan ay umaabot mula 65 hanggang mahigit 100 sentimetro. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng aardwolf sa ibang hyena ay ang pagkain nito. Hindi ito kumakain ng malalaking hayop o karne. Ang pangunahing kinakain nito ay mga anay, lalo na ang tinatawag na harvester termites. Kaya nitong kumain ng daan-daang libong anay sa loob lamang ng isang gabi gamit ang mahaba at malagkit na dila. Ang ngipin nito ay kakaiba rin dahil maliit at parang peg ang hugis, bagay na sapat lamang para sa pagkain ng anay at hindi para sa pagngatan ng karne. Kapag kumakain, hindi nito winawasak ang heel ng anay. Bagkus dahan-dahan nitong hinihigop ang mga insekto upang hindi masira ang kanilang tirahan, kaya't maaari itong bumalik doon sa ibang araw. Dagdag pa rito, karaniwan itong naninirahan sa mga lungga na iniwan ng ibang hayop gaya ng aardvark o porcupine. Ang kanilang mga mata at pandinig ay mahusay para sa gabi, kaya't madaling nakakahanap ng anay sa dilim. Kapag naglalakbay, maaari itong umabot ng ilang kilometro sa isang gabi upang makahanap ng sapat na pagkain. Teritorial din ng aardwolf at pinapangalagaan nito ang lugar na itinuturing na kanila. Ang bawat pair ng magulang ay may sakop na lupain na kanilang minamarkahan gamit ang mabahong liquid mula sa kanilang anal glands. Sa ganitong paraan naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa ibang aardwolf na maaring pumasok sa kanilang lugar. Kapag may kalaban, pinapatayo nila ang makapal na balahibo sa kanilang likod upang magmukhang mas malaki at nakakatakot.
Ito ang isa sa kanilang depensa dahil likas silang mahiyain at hindi agresibong hayop.